In a world full of young people, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor, and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Arvin. This is your time, your journey, the preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laurana, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen, amen. Isang mapagpalang gabi po ulit sa ating pong lahat. At muli, nagagalak po ang bawat isa po sa amin na nakasama po namin kayo ulit sa ating pong programang The Preparation. Alright, bago tayo magpatuloy sa ating pong programa, i-welcome po natin ulit. Wala pong iba kundi si Sir Roy, sir. Para na wala ko last week Andito naman ako, welcome muli ako. Amen. Thank you, Brother Tony. Lahat ng taga-subaybay na nakapag-log in na maaga, good evening. Keep passing the link sapagkat ngayong gabi magpapatuloy tayo sa ating recovery program. Yes, sir. Yun. Recovery. Pag ikaw ay napunta sa isang complicated situationship and you would like to get out of that, may tinatawag tayong recovery program. But bago yan, good evening, Brother Tony. Good evening, Sister Sai and Sister Ara. Wala si Sister Rona sapagkat bumaba siya sa kanila. Yes, sir. Sa ating mission outreach doon sa kanilang lugar, sa Sapang Dalaga. Kasama si Pastor at ibang kalalakihan. Amen. But maliban nun, good evening everybody and Sister Sai, good evening. Good evening, Sir Roy. Good evening, Sir Tony at Ma'am Ara. At syempre, Sir Roy, gusto ko nang batiin ng Happy Friday at have a blessed Friday night po sa ating mga kagrupong Team Preparation. Ayan yung aking nakikita na sa aking screen. Si Ma'am Marites, nanonood na siya. At syempre, yung aming gwapong leader na si Sir George sa Team Yun. Patient. Ayan, nanonood Naman. na siya. At syempre, nanonood na rin po si Ma'am Emelda Dilan. Good evening, Ma'am. At si Sir Takra Wistang Bisdak, good evening po. At syempre, Sir Michael Pentecostes, good evening, sir. Sir Jericho Domingo, si Ma'am Christy Desa, na from Cavite, lagi itong nanonood sa atin. Si Ma'am Venus, good evening, Ma'am Venus. Hello, Ma'am Sadeo. Venus. Good At evening. syempre, nanonood rin po si Ma'am Sandra, good evening. Si Sir Jeffrey Onsat. At Sir nanonood Jeff. na rin po sa atin si Ma'am Imarie France. At syempre, gusto ko pong batiin lahat po ng mga Bible School student, PSS, Philippine School of Scripture student na nanonood habang kayo ay gumagawa ng inyong Bible notes. Ayan, magandang habang kayo nagsusulat ay nakikinig kayo. At syempre gusto kong batiin po Central South Family, ang aming leader Sir Gerard. At syempre sa lahat po ng Team Prep na kasama namin ngayon sa live audience. At syempre Sir Tony, hindi ko kakalimutan yung aking gwapong asawa, Yun. Sir Brother Louie. Ayan, Pambihira. kasama. Yan, tingin na ka naman, Tingin ka Brother naman. Louie, ano? Ayan, tingin ka Sa naman. kanan mo, yun, Ayan. pambihira. Sir Tony, nagmotor kami papunta dito eh. Talaga, mabuti na lang, ibig nakasurvive sabihin- ka. Kamusta yung... Motor? Dapat kinamusta mo ako. Bakit yung motor? Praise God, maingat po ang aking asawa mag-drive. Yun. At praise God, matibay po yung motor. Nakarating po kami. Amen. Masaya. Buti na lang. At yung iba po ay babatiin ni Ma'am Ara. Thank you, Ma'am Sai. Good evening po sa inyong lahat. Team Preparation. At muli, nandito naman tayo sa programa natin. Every Friday, nasabi nga ng ating kasamahan na si Sir Roy na ito yung show na kung saan
pang-recover sa buong isang linggo na tayo ay nasa trabaho, nasa school, at ito po yung ating programa na nakalaan po para sa lahat ng team preparation. Kaya naman magandang gabi, lalong-lalo na po sa aming area sa Southeast Family at ganoon din po sa aming grupo na Team Fearless sa pamumuno of course ng aming leader na si Sir Emilio na sabi ko nga last week, di ba nandito siya? Dahil last Nag-map week, siya. Isang buwan nag-map yun. siya. 1 month ulit ba? Hindi. Hi, Sir Good evening, Emilio. sir. At ganoon din po sa lahat na nakapag-tune in na po sa atin sa Facebook Live. Kasama po natin ngayong gabi si Ma'am Belinda Regalado. Good evening, ma'am. At ganoon din po si Ma'am Musuela May. Nabati mo na ba si Miss Classmate, Tang? good evening. Si Ma'am Lori. Ganoon din po si, buti na lang nanonood si Ma'am Charmaine Bautista. Good evening, ma'am. Buti na lang. At ganun si Ma'am Flor Solomon. Good evening po si J. Mars Kalibayan. At ganun din po na nanonood na rin po sa atin ngayong gabi ang magandang asawa ni Sir Tony, si Ma'am Dang. Siyempre. Yes po. At ganun din po, syempre, ang si Ma'am Tina din po, nanonood na rin po ngayong gabi. Good evening po. At si Ma'am Chona Cuares, si Sir Janil Maghanoy. Good evening, sir. At ganun din po si Ma'am Chona Cuares. Good evening po. Si Josh Ochinang. Good evening po sa inyo. Sabi po niya, from Ascom Boys po pala ito, si Sir. Good evening po sa Amen, inyong sir. lahat dyan. Anong oras na po dyan? Good evening. Iyo. Good evening po at sa lahat ng naka-tune in at lalong-lalo na sa live audience natin. Ang mga nagagandahan at nagagwapuhan nating kasamahan sa team preparation. At syempre, gusto ko ring batiin ang grupo ng Team Steadfast, Team Purposeful at Team Patient. And of course, sa Team Fearless. Good evening po and keep tuning in at maganda po ang pag-uusapan sa gabi ito. At syempre, ang iba ay babatiin po ni Sir Tony. Amen, amen. Alright, so sa pagkakataon pong ito, hindi ko rin po makakalimutan na batiin yung aking po mga ka-area from the Northeast family. Patuloy lang tayo na sumuybay sa ating pong programa na kasama yung ating pong pamilya. No, gawin po natin ito na habang kumakain po kayo, nakikinig po kayo, napakagandang fellowship po natin yan at hindi po natin namimiss yung programa ng ating pong church at ako po ay naniniwala na ito po ay makakatulong for our own families. Alright, so sa lahat ng mga members ng team preparation, we are looking forward na kayo po ay makapanood ng ating pong programa ngayong pong gabi. Can you imagine from Monday to Friday, I do believe that each one of you ay nakauwi na o pauwi na sa inyo pong mga trabaho. Kaya napakaganda po na ngayon po tigilan na muna natin yung pag-iisip natin sa ating trabaho kasi masyado na tayong sumusubsub sa trabaho Napakaganda na may oras ng trabaho at may oras din tayo para makapakinig ng ating pong programang The Preparation. Kaya nahihirapan tayo mag-prepare Ayun. Kaya nahihirapan tayo mag-approach. Oy. Kaya tayo nahihirapan na kung saan yung mga bagay na dapat natin i-build sa ating mga sarili, palagi na lang kayo purong trabaho. Uy. Ang kinakailangan naman nating trabahuin, yung sarili natin. Yan. Kaya, ito pong programang itong makakatulong para sa inyo bago kayo pumasok sa buhay pagpapamilya. Sir Roy, sir, paminais po kayong batiin. Shout out muna kay Brad Roel Rodriguez all the way sa San Pablo. Marvin Anakay, dati yung kasama sa Philippine Fleet yan. Nasa HPN na. Glorine Flores Amen. all the way in Zambales. Hi po. And may mga nakita pa ko Sir dyan Toto po sa Las Palmas, Spain. Yan. Yun. Shout out to all of you. Keep passing the link sapagkat ngayong gabi maganda yung ating pag-uusapan, Brother Tony. Yung recovery program natin. Yes, sir. Alright, so sa lahat po ng ating pong nanonood ngayong pong gabi, for the past few episodes na ating pong programa ng The Preparation, ng ating pong pinag-asapan is all about complicated relationship. So ngayon po ay nasa stage na tayo kung paano po tayo makaka-recover. So sa lahat po na nanonood at patuloy pong tumatangkilik ng ating pong programa, naway nakita po natin yung kahalagahan ng programa pong ito na kung saan na-encourage po namin kayo, dito po namin na-identify kung ano po yung isang complicated relationship. And at the same time, ano yung maaaring mangyari sa'yo kapag sinubukan mong pumasok sa isang complicated relationship. Naway na-remind po yung bawat isa po sa atin dito. At ngayon naman po, dahil nga po, last week, nag-start na po tayo kung paano tayo makaka-recover sa isang complicated relationship.
Alright, so last week, Sir Roy, napakaganda ng ating pong pinag-usapan na kung saan napakaganda po ng point na ating pong nabanggit. No, kung ang isang individual ay ninanais po niya na kung saan tulungan niya ang kanyang sarili to recover, napakaganda nung sinabi natin last Friday na kung saan wala pong ibang dapat nating gagawin, ay kinakailangan lamang po natin bumalik sa Diyos. Alam Yun. nyo, team preparation, muli po naming ipapaalala sa bawat isa po sa inyo, ang Panginoon ay may plano sa bawat isa po sa inyo. At yan po dapat ang maging maliwanag sa bawat isa po sa atin, yung kaliwanagan ng plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At napakaganda na patuloy tayong ibinabalik at nire-remind ng ating pong pastor, bakit ka mag-aasawa? That's the, yan ang dapat mong masasagot. 'Di ba? Bakit ka mag-aasawa? No? Alam nyo, team preparation, kung dyan pa lang sa tanong na yan, kung hindi nyo po alam kung paano nyo po dapat sasagutin yan, wag na muna tayo mag-isip ng pag-aasawa. Kasi napakahirap naman po dumating sa point, may lalapitan ka, tapos hindi rin maliwanag yung purpose mo kung bakit mo lalapitan yung isang babae, kung bakit mo siya ninanais na maging asawa, alam niyo po, nakakalungkot po yan. Kumbaga parang pumasok ka sa isang gera, tapos hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Gera. Kasi gera talaga yan, Ma'am Sai, di ba? Oo. Nararanasan mo na ba? Oo. O, paunti-unti. sabi ni Mother Louie, ako yung ginigera. Ay, kawawa Joke lang naman po. si Sir Joke Louie. lang yun. po. Alam Kaya alam nyo, napakaganda po dito na napag-uusapan po natin ito na kung saan napakahalaga na alam natin yung pinaka-purpose. Ano po yung pinaka-purpose? To multiply the image of God. Yun. Yung papasukin mong isang relasyon, dapat nandyan yung Diyos. How can you multiply another image of God kung ikaw mismo lalaki, ikaw mismo babae, ay hindi mo sinasama yung Diyos sa iyong buhay? Di ba? Kaya napakaganda na palagi nating babalikan yan, yung pinaka-main purpose kung bakit ka papasok sa isang relationship o bakit ka mag-aasawa, dahil ikaw, ang pinaka-purpose po niyan from the Bible is to be able to multiply the image of God. Kung ang pinasok mo na isang relationship, na complicated relationship, kapatid, ito na yung napakagandang pagkakataon to learn something na kung saan, kung nanggaling ka dyan, ang may offer namin ngayon pong gabi ay kung papaano tayo makaka-recover. Katulad ng sinabi po natin last Friday, ang kinakailangan lamang po natin gawin is muli tayong bumalik sa Panginoon. Alright? So, Sir Roy, napakaganda po ng ating pong mga pinag-usapan last Friday, napaka-simple at napaka-basic. Kinakailangan mo lang bumalik sa Panginoon. Basic, Sir Roy. ibig sabihin ba, Tony, sa totoo lang, atras muna ako ng konti before we Sige, go to sir. the recovery. Lahat naman ng tao, sa umpisa ba, Tony, walang nagpaplano, walang nagbabalak na siya ay papalpak sa buhay niya. Pati sa pagpasok sa pag-aasawa. Totoo yan. Walang taong pumipili intentionally na gusto kong pumalpak. So everybody has the desire na sana naman maging matagumpay to. Itong papasukin ko to. Pag-aaral, walang pumapasok sa school na ang inaasam ay bumagsak sa exam. Sa negosyo, walang pumapasok sa negosyo na gusto malugi. That's right. In like manner, wala rin papasok sa pag-aasawa na gusto magka-problema Totoo yan. or maghiwalay. Kaya nga That's nag-asawa di ba? Yaman nga lang, pagkatapos mag-asawa, may mga situations na nagkakamali tayo. Totoo yan. And we get stuck in a complicated relationship or situation. So, andyan na tayo. Ngayon, nais nating umalis dyan. There's only one way how to get out of any complicated relationship or situation you are in. Mapanegosyo, mapamilya, mapaasawa, mapaeskwelahan, kahit saan. There's only one way to get out of that. Go back to God. Amen. Bumalik ka sa That's Diyos. true. Bumalik ka sa Diyos. And mula dun sa unang hakbang na yan, Brother Tony, himay-himayin natin, Yeah. That's right. after you have made that decision, na, let's say, nasa isang situation ka na magulo. Sabi nila, pag babae ka usap mo, ang sasabihin ka kasi may third party. Pwede naman magulo na walang third party. Sabi ka naman lalaki, ikaw pa nga lang, magulo na buhay ko eh. Di ba?
It's not only the third party, Brother Tony, na magsasabi na complicated relationship ka. Bagamat marami ang nagkakaproblema sa third party, hindi lang yan ang dahilan kung bakit magulo ang situation mo. That's right. Pwede may problema ka sa finances na naging ugat ng pag-aawa nyo sa tahanan. Tama. Pwedeng lubog kayo doon. Pwedeng relationship with your in-laws. Bakit? Sinusuportaan ng isang spouse ang magulang niya na hindi pinapaalam sa isa. Problema yan. Ito yan. So, maraming situations that will put you in a complicated relationship. The moment you have decided na aalis ako rito, ayoko na, go back to God. Pray to God, lift it up to God, ask for God's guidance, ask for God's wisdom. Kung member ka na isang local church, talk to your pastor. That's right. Seek advice. The moment na nakapagpasya ka, na aalis ka rito at bumalik ka sa Diyos, Brother Tony, it will not be easy. Parang yung sinasabi, ako hindi ko pa man nasubukan na gumamit ng mga illegal na droga. Sabi na may withdrawal symptoms. From a complicated relationship, the moment you decide to get out of that, there will be withdrawal symptoms. Lulokohin ka, you will be blinded by your emotions. Let's say may sinasabi tayo may special someone ka. Yun. Parang Wow, si, sabi ni Madam Ara, wow. si Ma'am Ara. May special friend ka. Alam mo, hindi tinuturo ng ating pastor. And ako, I subscribe to that. Hindi dapat mag-advise, hindi dapat maging mas close ang isang lalaki or isang babae sa opposite sex na mas close sa kanyang spouse. The moment you decide to get out of a complicated relationship, Brother Tony, your emotions will play with you. Totoo yan. Emotions mo pa lang yan. Hindi pa yung emotions ng kabilang side, kabilang party. The moment na, eto, makinig kayo, men, especially sa men. The moment na decide kang umangat ka, hindi papayag yung babae dyan. In like manner, the moment nag-decide yung babae na aangat ka sa complicated relationship, hindi papayag yung lalaki, yung other guy. Hindi siya papayag dyan. Ganun na lang ba yan? Matapos sa pinagdaanan natin, ganun na lang ba yan? Pwede naman tayo, friends na lang tayo. It will be a play on the emotions, Brother Tony. And the moment I decide ka, go back to God, panindigan mo. Panindigan mo. You have no other choice but to go back to God. And the more you continue, the more you deny. Wala naman yan eh. Huwag mo na i-deny. Don't be the denial king and queen. Di ba? The moment you decide, go back to God, sabi nga natin noon, panindigan mo na, it will not be easy. Hindi naman talaga mahirap yan. Ang pinakamahirap is the first step. And then the second step, and then the third step. Ang hirap is always on the first few steps. But the moment you have decided to get out of that, panindigan nyo na. Ituloy nyo yan. If not, kung babalik ka, na-decide ka, nagpasya ka na, aalis ako rito, nakailang araw ka na, nakailang hakbang ka na, sa tamang daan, tamang situation. Kung babalik ka, mas malalim ang binalikan mo sa pinanggalingan mo. So, mas mahirap uli mag-umpisa ng pagbabago, pag-correct ng situation mo. The moment you have decided, ituloy mo lang, ituloy mo lang, ituloy mo lang. And little by little, especially if you surround yourself, Brother Tony, with the right people. That's right. Alam Mahalaga nyo, yan. bad company corrupts good character. That's right. Good. Bad company corrupts good character. Surround yourself with people with the right attitude. Surround yourself with people with the right mindset. Yung may tamang asal sa buhay. May nasasabi nga, Brother Tony, isurround mo sarili mo sa mga kalalakihan na mahilig sa basketball. What will happen to you eventually? Mapapahilig ka mag-basketball. Mapapahilig ka sa basketball. Normal yan. Surround yourself sa mga kababaihan na mahilig sa bag. Example lang. O mahilig magluto. Si Ma'am Sayo na. Kain lang Ay, ako, sir. Hindi pa, bago kumain. Magluto ka muna. Ay po, sorry. Mapapahilig ka rin sa pagluto. Surround yourself with people with the right character. Mapapaayos ang karakter mo. Surround yourself with people na
positive yung outlook sa buhay, madadamay din yung negative outlook mo, dahan-dahan matatanggal yan, mapapadala ng positive outlook. Bakit? You are influenced by the people around you. Ang hindi ko maintindihan, Brother Tony, napag-usapan nito last time, I think 1-2 years ago, may mga tao na pilit alagaan yung sama ng loob nila. Pilit alagaan yung kanilang loneliness, yung kanilang pagmumukmuk, pilit nilang alagaan. Instead of stepping forward at lumapit ka sa mga taong makapagbigay ng tamang influence sa'yo, inaalagaan mo yung sama ng loob mo, yung pagiging malungkutin mo, pa-lonely ka para ibigin, di ba? Pamukmuk mo ka para pansinin, pa-emote ka, umalis ka dyan. Step forward, nag-decide ka naman, I will go back to God. Panginoon, help me in this decision of mine. And the longer you decide to go back, Brother Tony, mas mahirap bumalik. Mas mahirap bumalik. The first step and the only step, go back to God. And sabi ko kanina, surround yourself with the right people, Brother Tony. Sir, ang ganda na ito nung pinag-uusapan natin. No? Kinakailangan mo talagang bumalik sa Panginoon. Even though na mahirap, at least nakapag-decide ka, sa simula pa lang, ngayon pa lang, talagang masasabi mo na nais mo nang bumalik sa Panginoon. Even though there are times, ito yung isa sa pinakamahirap na gawin, yung bumalik tayo ulit. Kasi the damage has been done. Yeah. Ang hirap niyan makarecover. Pero salamat sa Panginoon, paunti-unti, once nasa isang desisyon na iyong ginawa, yung mahirap na ginawa mo before at maling desisyon na ginawa mo, paunti-unti, makaka-recover ka. Kaya ang pinaka-the best talaga dyan is makapag-decide ka talaga. Makapag-decision ka ng totoo. Hindi ka nag-decide based on your emotion, kapatid. Kasi ngayon, masasabi mo, babalik na ako sa Panginoon kasi nasaktan ka na eh. Ayun. Yan, kapag ang isang tao, ang naging trigger point mo ay dahil nasaktan ka at sasabihin mo ay babalik na ako sa Panginoon, emotional ka. Alam nyo, Team Prep, hindi lang lalaki, hindi lang babae, yung mga emotional, lahat tayo eh. No, wag na tayo mag-compare kung sinong emotional, lalaki o kaya babae, lahat tayo. Pero alam nyo, ang isa sa sinasabi po ng ating pong pastor, dapat talaga ma-build natin yung ating muscle sa disiplina. Kasi alam nyo, yung ating pong mindset, no, yung ating pong mind, alam nyo kung alam po natin kung saan po natin ito papaganahin, hindi tayo magpapa-overcome ng ating pong emotion. No? Kaya dapat talaga, ngayon pa lang, Team Prep, lalong-lalo na ikaw ay lalaki, kapag ikaw ay emotional, ay pambihira. Kawawa ka. Kawawa yung papasukin mo na isang relationship kapag ikaw ay emotional. Pambihira, nakakita ka na ba ng isang lalaki, pinagsabihan lang na merong ninanais, in a nice way, tapos negative ka agad yung dating, tapos hindi na bigla magsasalita, parang feeling niya na alam niyo na parang pinagalitan siya, valid naman yung sinabi na may pagkukulang naman tayo, hindi naman sa lahat ng oras, tama ka eh. Ano ka, si Mr. Perfecto? Wala pong ganon, no? Kaya napakaganda po dito, team preparation, na kung saan mag-decide na tayo ngayon pa lang. Yung dati na ninais natin na makabalik tayo ulit sa Panginoon, ang pinakamahalaga dyan, paunti-unti na makakabalik ka, basta't ikaw ay nag-decide ng totoo. Nag-decide ka ng totoo. Yan. Makaka-recover ka rin, kapatid. Kaya talaga it takes character to do that kung nais talaga natin na makabalik ulit tayo sa Diyos. Sir Roy, sir, kanina nabanggit nyo, surround yourself with a godly people na mag-a-advise sa bawat isa, lalong-lalo na sa isang tao na nagre-recover. Alam nyo, Sir Roy, napakahalaga nito. Yeah. Lalong-lalo na sa isang lalaki, kapag kadalasan ang palagi niyang kasama yung mga kaibigan niya, huwag kang mag-expect na mag-a-advise sa'yo yan ng maganda. Kasi ang kadalasan na sasabihin niyan is yung sa tingin mo na may-feel na ikaw ay mako-comfort. Ganyan ang kadalasan na nangyayari. Ang kung ninanais mo na ikaw ay mabigyan ng isang tamang advice, alam nyo, hindi ko naman sa sinasabi na walang masasabing maganda yung ating pong mga kadalasan na mga kaibigan po natin. Hindi ko po sinasabi na wala silang na masasabing maganda, pero ang pinaka-the best advisor po dyan ay wala pong iba,
kundi ang isa pong tao na masasabi natin na siya po ay isang spiritual na tao. Walang iba, kundi yung ating pong pastor. Hindi lang po yung pastor po natin. Ang kagandahan po sa simbahan po natin, organisado po tayo. Right? May bawat area tayo na kung saan po pwede nating malapitan. May area leader po kayo. No? Meron po kayong mga team prep leaders. Katulad ni Sir Dave. Yun. Ay, wala pala si Sir Dave, sorry. Sir Emil. Si Sir Emil! Ay, nasa Sir Emil. May Bible study pa yata si Sir Emil. Yan, oh. Si Sir Ruben, yan, pwede nyo Oy, lapitan. pambira Oh. talaga si Sir Ruben. Yan. Sino pa? Si Sir Sir George. George, lalo na. Kung paano siya naka-recover. Yan, napakadami yan. Maraming ma-advise yan. Di ba? Expert, sir. Sir George, hello, Sir George. No? Alam nyo, napakaganda po talaga, mga kapatid, na dapat lapitan natin yung isa pong tao na masasabi natin na punong-puno ng salita po ng Diyos. Marami po makakatulong na kung saan na talagang mabibigyan yung direksyon ng ating pong buhay na kung saan para makarecover tayo. Fake yung isang tao na sasabihin niya na gusto niyang makabalik sa Diyos, pero yung kadalasan niyang kasama is yung, sad to say, yung may mga bad record sa simbahan. Ito po yung kadalasan na hindi natin nakikita sa simbahan. Hindi naman po natin sila ipinapahiya, pero kung totoo talagang nais mong makarecover, surround yourself with a spiritual people na makakatulong po sa bawat isa po sa inyo, Team Prep. Sigurado hindi yung kaedad mo, hindi yung kaibigan mo. Siguradong pag-uusapan nyo lang dyan, basketball eh. Siguradong pag-uusapan nyo lang dyan, yung mga mobile games. Oo. Ano na ba yung meta ngayon? Ang bihira, yan ang mga kadalasan. O sino na yung mga, kung mga babae naman, ano ba yung mga latest ngayon? Di ba? Ang bihira. Kaya ang pinaka-the best dyan, on the road, sa road, para ikaw po ay makarecover, napakahalaga yung makakasama mo sa recovery situation mo para masasabi talaga natin na totally na makaka-recover tayo from the complicated relationship. Sir Roy, sir. Ay, Ma'am Ara, may Apo, sasabihin yata. nabanggit niyo po, sirs, kanina na yung step nga po para sa recovery po, doon sa complicated na situation is yung come back to God. Na kung saan, sir, bine-explain nga dito o nag-example na natin dito si King David na kung saan kaya nga po ayon po dito sa verse o sa Psalms chapter 139 verse number 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Kung saan ang nakita ko po dito is hinayaan po ni King David na ang mag-search o magsiyasat po ng kanyang puso ay ang Panginoon. Amen. Hindi po yung kanyang sarili. Na with that po, sa bagay po na yon, na kung hahayaan natin na ang Panginoon ang mag-check o ang magsiyasat po ng ating puso, garantisado po na ililid po tayo sa tamang situation o tamang relasyon. Kasi minsan po, or most of the time, na iniisip natin na maganda, na pabor sa atin, yun ang tama. Pero hindi po yun ang tama dahil hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya para po makabangon po tayo doon, is lumapit tayo at hayaan natin na ang Panginoon po ang mag-search ng ating puso. Hindi po si Google, hindi po si ChatGPT. Kundi ang Panginoon po, di ba po, sabi nga po dyan, search me, O God, ang Panginoon po ang hinayaan niyang mag-search Very sa puso clear. po. At ganun din Amen. po, next po na nabanggit nyo rin po is surround yourself sa mga tao po na magbibigay sa atin ng encouragement na maglilid sa atin. Totoo po, at lagi ko pong naririnig yan, sirs, na nung baguhan pa po ako dito sa church, is ang laging sinasabi sa akin, ang nagde-disciple sa akin, maganda na ang maka-fellowship mo, wag yung mga kaedaran mo mas bata sa'yo. Kasi ganun nga po, puro laro ang pag-uusapan, puro po mga crush. Uy, pinansin ka ba ni ganito? Ganun po yung mga Ganun ba yun, Ma'am Ara? Opo, dati. Ganun po talaga, sir, nung yung mga time na yun. Kaya po, totoo po, at nakita ko rin po, at marami rin po yung nagpapatotoo dito sa atin, yung mga kinasal na po nating team preparation, na ayon sa kanila, naging ka-fellowship niya yung mga fathers, naging Totoo yan. ka-fellowship yung mga mothers. Ano po yung naging outcome noon?
ang ano po nila, yung maturity po, agad na po, alam na That's po true. nila yung pagdating sa ganitong bagay kasi napapayuhan po sila. Compare po kung nasa surround po tayo sa mga tao, na sinabi ko nga po, hindi po masama. Sabi nga po ng ating pastor, hindi masama na marami tayong friends, pero yung magi-influence sa buhay natin. That's true. Hayaan, i-ano din natin, salain natin, para, kasi yun yung tayo eh. Tayo yun kung sino yung makakasalamuhan natin, kung sino yung gusto mong kasamahin, yung ka rin. Kaya po, napakaganda po yung mga steps ng recovery po na tinatalakay po natin dito is very timely po talaga sa akin, sa atin team preparation. Yun po. Yun. Yaman. Alam mo ba, Tony? Huwag nating hintayin na yung ating complicated situation will turn sour or papangit ang katayuan mo bago ka mag-decide na bumalik ka Tama. or umalis ka. Many times kasi, alam naman natin na tayo ay nasa maling kalagayan. Pero hanggat hindi tayo nakakaproblema, ayaw nating ayusin. Bago tayo pumasok, bago tayo umabot sa punto na nakaproblema na tayo sa ating complicated situation, ayusin na natin. It doesn't mean na ikaw ay nasa maling kalagayan, wala namang problema, okay lang. Magpapatuloy ka. Hindi ibig sabihin ganun yon. Walang pangit na situation ang patungo sa tama. Pag ikaw ay nasa maling situation, ang patutunguhan mo, mas malalim na kapangitan. So, bago ka umabot sa mas malalim at nagka-windang-windang na nga, ika nga ba dito ni ang buhay mo, umalis ka na dyan. That's right. That's why human nature, nagsasabi ang tao, okay na ako rito kasi ilang taon na kami rito. Nasanay ka na. Kaya ayaw mo nang umalis. Kaibigan, kapatid, takasubaybay, member ng church, kahit hindi ka member ng church, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. God has a better plan for you. Amen. Ang buhay na ito, makinig kayo. Ito, kung sa ibang lugar to may bayad to, may sa Starbucks ito eh. Yun. Ang buhay na ito ay hindi plinano ng Diyos para sa iyo na ikaw ay magtiis o maghirap. Tama. Amen, sir. God planned this life for you to live it abundantly and even more abundantly. Wow, amen. I came that they may have life and have it more abundantly. Ang tanong, bakit ka nagtitiis? Ay, Hindi sa magwakas. abundance, sa kawalan. Correct. Come on. Eh sinabi naman ng Diyos, siya ay naparito para ma-enjoy natin yung ating buhay sa kasaganaan. Ibig sabihin ba na, Tony, pag hindi ka sumasagana, wala ka sa kalooban ng Diyos. Kasi ang gusto nga ng Diyos, ma-enjoy mo ang buhay. Enjoy life, hindi ka nag-enjoy, may mali ka. Sabi nga ni Sister Ana kanina, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Amen. Ano yung way everlasting? Yung tamang daan. Yung tama according to God's plan. Umalis ka dyan. At pag alis mo dyan, sabi natin kanina, you have made that decision, go back to God, surround yourself with the right people. Not with people na negative ang pananaw sa buhay. Not with people na ayaw mag-enjoy ng buhay to the fullest. Not those who would not like to enjoy life. Kung nais siyang mapariwara ang buhay niya, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Kung wala kang plano sa buhay mo, bahala ka sa buhay mo. But alam ko, God has a good plan for my life. God wants me to live this life abundantly. Susunod ako doon. Second point, Brother Tony. After you have decided, di ba? Gusto mo mag-recover? Go back to God. After you've made the decision to go back to God, surround yourself with the right people. Next, keep yourself busy. Keep yourself busy. Huwag kang magmukmuk. Sabi nga natin, Pastor, action corrects stagnation. Do not stagnate. Huwag kang magmukmuk. Good. Very good. Amen. Huwag mong bitbitin yung problema mo na isa ka lang. Keep yourself busy. Alam mo, ito is not only about the emotional problems, Brother Tony, sa mag-asawa. Third party, fourth party, whatever, Christmas Grabe party, na. birthday party. Even in finances.
May mga problema dyan, Brother Tony, ang mag-asawa, that the moment it gets complicated, parang hindi makaahon sa utang. Ito yan. Utang na yan. Utang na yan. Parang hindi makaahon. Pero nakikita mo sa labas, parang walang problema ang tao. But maraming mag-asawa, Mira, dahan-dahan lang Mira. Baka ano utang talaga yun, Brother Tony. Utang. Di ba? Hindi plano ng Diyos. How could you live an abundant life kung ikaw ay nagtatrabaho para magbayad ng utang? Naku po, ang hirap niyan. Di ba? That's right. Maganda yan, sir. Maganda yan. Paano ka sasagana sa buhay mo kung bawat kayod mo, pagdating ng sweldo, imbes na ma-enjoy mo, ibabayad mo sa utang mo. Ay, nako, credit Sa card. makatuwid, bawat kayod mo, bawat gising mo ng maaga, bawat sagupa mo ng traffic, Uy, bawat uwi mo ng gabi na pagod ka, ginagawa mo ito hindi para i-enjoy ang fruits of your labor. Ginagawa mo ito, Brother Tony, para ibayad mo sa utang mo. ay. Ang hirap nun. niyan. Ang hirap nun. Ang tawag dyan, negative living. Panay kayod mo, hindi para sumagana. Panay kayod mo para bumayad ng utang. And utang will lead to more utang. Bakit? Kinakapos ang sweldo mo, mag-asawa, alam ng family, ng mga may asawa to eh. Kinakapos ka, anong gagawin mo? Hiram ka uli. Tawag ka kay Bombay, tawag ka sa pag-uutangan. So, ang feeling mo, nakakaraos ka. If you step back at tingnan mo sa kabuuhan, hindi ka nakaraos. Tumawid ka lang sa isang kain o sa isang araw. But lalo kang, yung sinabi ko kanina, lalo kang lumalim sa complicated situation mo. Go back to God. Kaya, I will argue, Brother Tony, kaya ka nakaproblema sa finances is because you did not set your finances right with God. Hindi mo inayos. Kung ikaw ay may church, hindi ka nagbibigay ng tithes. At nais kong sabihin, tithing is instituted in the Bible. Tithing will bring blessings. Amen. It will, kahit hindi ka member na isang church, Brother Tony, you practice tithing to any local church, 10%. Local church na natuturo ayon sa salita ng Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. How much more if you Amen. are in a Bible-believing church? Get your finances straight. Hindi, it will take another full session when it comes to get your finances straight. Maraming katuruan yung ating pastor tungkol dyan. Mag-asawa, lubog sa utang, hindi makaahon-ahon, make that decision. Aalis ako sa complicated situation na to na ang lahat ng paghihirap ko ay pambayad utang lamang. Okay? The same thing. Do the right thing. Cut on your expenses. Saan ka maano? Kung maluho ka, putulin mo muna. Sabi nga natin last time, Brother Tony, kung ang kaya mong bayaran, ito lang. Umpisahan mo na. Time bill ka, mababayaran din yan. Tama. Kaysa mag-procrastinate ka, i-delay mo na i-delay. Maghihintay ka na may malaki kang pera. Hindi. Kung ang kaya mo bayaran itong amount lang, umpisahan mo na. At least kung 3 years ka magbabayad, naumpisa mo ng unang araw, o unang linggo, o unang buwan. So yung mga pinag-usapan dito, Brother Tony, the complicated situation does not only fall on matters of the heart or emotions, but in everyday living. Kanina pinag-usapan natin, complicated relationship, third, fourth, fifth party. Ngayon naman yung sinasabi ko, Brother Tony, ay patukol sa finances. So maliwanag po yun, no? So totoo naman tong sinasabi ni Sir Roy, no? So yung mga bagay-bagay na nararanasan po natin sa buhay, yun po yung nagiging cause, kaya nagiging complicated yung ating pong relationship. Isa po yun sa ginawa pong example kanina ni Sir Roy when it comes to our finances. Napakahalaga po nito, team preparation, lalong-lalo na po, ikaw ay binata pa, at napakahalaga na dapat alam natin kung ano yung formula para tayo pagpalain when it comes to our finances. Dapat automatic na to eh. Kapag ikaw ay lalaki, kapag ikaw ay nag-iisip na pumasok sa isang buhay, pagpapamilya, dapat maliwanag na yun sa'yo. Hindi na dapat yan pag-aargyuhan pa, pag-uusapan pa kung magkano. 10% na nga eh. No? At alam niyo po, from the Bible, napakaliwanag kung gusto po nating pagpalain tayo ng Panginoon, ibigay natin yung para po sa Kanya. Alam niyo, ito, nasasabi ko po ito, dahil ako mismo nakaranas po ako
na pinagpapala ako ng Diyos dahil ibinibigay ko yung para po sa Kanya. Hindi ko po pinag-uusapan yung malaki o malait. Ang mahalaga, meron tayong naibabalik sa mga bagay na blessing na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Team Prep, kung yan po ay problema po ninyo, kawawa yung lalapitan ninyo na asawa na that she is also a giver, tapos ikaw ay hindi mo pinaniniwalaan yan, ay pambira. Magiging complicated talaga yung relationship. Kaya dito pa lamang po, napakaganda na maliwanag na. Seryosohin natin. Ito sinabi po ng ating pong pastor. By the way, shout out po sa ating pong mahal na pastor nanonood po Yes, sa sir. ngayon. Good evening, Sa sir. Sabang Dalaga, habang nagpe-fellowship daw po sila, ay sila po ay nanonood sa ating pong programang The Preparation. Ito yung sinasabi po ng ating pong pastor kanina. Seryosohin natin. Ang problema sa atin, ito, Team Preparation, may mga usapin tayo na seryoso natin pinag-uusapan, pero hinahaluan pa rin natin ng biro. Ito ang problema natin. Palabiro tayo, wala namang problema eh. Di ba? Kahit ako, nagjo-joke din naman ako eh. Kasi masaya naman kausap kung sino yung palabiro eh. Pero kapag ang setting ay seryoso, dapat seryosohin mo rin. Hindi sa lahat ng bagay magbibiro ka. Kaya alam nyo, nakakalungkot isipin, kahit na alam niyo na yung wrong timing yung biro at hindi maganda talaga yung sinasabi mo para lang mapatawa yung ibang tao. Katulad sa ganitong senaryo na meron tayong seryosong pinag-uusapan. Tapos yung kino-comment natin is puro kalokohan, hindi tayo nagseseryoso. No wonder, yung mga magagandang pinag-uusapan natin sa programa na mimiss natin dahil hindi natin sineseryoso. Kaya ngayon pa lang, Team Prep, seryosohin natin. No, kung ang usapin ay seryoso, magseryoso. Kapag oras ng biro, magbiroan. No? Kaya take it seriously para meron talagang totoong mapapakinggan at matututunan sa ating pong programa. Alam mo, Brother Tony, maganda yung sinabi mo na yan eh. Yes, sir. Kasi, sabi ko nga kanina, di ba, madaling magbiro, madaling isang tabi yung mga ganitong pinag-uusapan pag wala kang problema. Pero supposed to be, ito ang time na kumarga ka Ito yung panahon para matuto ka. para matuto ka. Yes, sir. Because, again, mga taga-subaybay ngayong gabi, problems are coming. Darating ang problema. Kumarga ka na ngayon. Amen. Kumarga ka na. Maliwanag yung ikakarga ha, Team Prep ha. Baka ibang iniisip ninyong karga ha. Hindi ba to? Matuto ka na ngayon. Get the right principles already. Kasi yung problema na pasok na mag-asawa, ito ay hindi na na-apply ang tamang katuruan. Yung sinabi ko na ba dito ni finances. Pag ang babae ang nagpapatakbo ng finances sa tahanan, automatic, problema ang kahantungan yan. That's right. Believe me. Believe me. Bakit? Ang instituted by God na maging leader sa tahanan ay yung husband. Kasama sa leadership, Brother Tony, ang pag-budget sa pamilya. That's right. The moment isinuko mo ito sa misis mo, you are letting go of a leadership component sa kabuuhan na leadership mo na binigay ng Diyos sa'yo. Binibigay mo sa misis mo. Anong kahantungan yan? Problema. At nakita ko yan many times. Kung hindi ka marunong lalaki, kasi puro kabiro sa buhay mo, matuto ka na ngayon. Yan, matuto ka na ngayon. Matuto ka. Yes, sir. How to handle your finances. Time will come pag nag-asawa ka, pag hindi ka nasanay mag-handle ng finances, bahala si Mrs. yan, basta ako, takatrabaho lang ako. Busy ako eh. Busy ako, basta ako, pag nakuha ko yung sweldo ko, Miss, bahala siya. Kala niya hanggang doon na lang tapos ng kanyang responsibility. Yun, hindi yan. Ang responsibility ng husband is all-encompassing. Kung hindi mo alam yan, pag-aralan mo, husband. That's right. Because maraming problema sa financial sa mag-asawa, nag-uumpisa yan pag yung babae nagpapatakbo ng finances. That's right. Husband, wag nating isuko ang leadership natin even when it comes to finances sa asawa natin. Kung hindi ka marunong, pag-aralan mo. That's right. Mag-aaral ka. Sa pag-aaral, sinabi ko niya kasama ang tithes doon, kasama yung mandatories, yung kailangan nyo para mabuhay kayo. Pagkain, rent, utilities, Wi-Fi, syempre, kasama doon. Diba? Dito lang lalaki nadagdag yan eh. Ha? Kasama doon yung leadership mo sa financial aspect sa buhay. Ang dami mag-asawa, lubog sa utang. Napakahirap doon, Brother Tony. That's right.
Kaya, now is the right time, makinig, matuto, at gumawa ng mga tamang prinsipyo. Walang nagplano sa kanyang buhay na pumalpak siya. That's right. Lahat pumasok sa pag-aasawa kasi gustong pagpalain at That's umasenso. right. Amen, amen. That's good. Ma'am Sai, baka may nais din po kayong idagdag sa ating pong discussion ngayon pong gabi. Yes, sir. Naalala ko po yung isa sa mga preaching ni Pastor na maging prayerful din po tayo. Kasi yung nangyari po sa atin, shout out lang si LG. Hi, LG. Ayan, tinawag niya kasi, hi Nini, LG. Ayan. So, going back po, naalala ko po yung sinabi po ni Pastor, maging prayerful po tayo. Diba po, yung gusto nung mag-restore yung relationship. Sabi nga ni Sir Roy kanina is, go back to God. And then, syempre, pag tayo na meron tayong natatagong kasalanan, sometimes nahihiya po tayong manalangin or mag-ask ng favor sa Panginoon. But, ang kagandahan po nito, tinuturuan po tayo sa simbahan na to, mas lalo natin ilubog yung ating sarili. Kumaga parang ilapit pa sa Panginoon. And then, nalala ko po yung verse sa James chapter 5, verse 15 to 16. Sabi po rito, and the prayer of the faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray for one another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So yung mga young people na nakakaranas po na ongoing na kung meron man tayong tinatagong ganyan na complicated relationship, mas maganda nga sabi nga po, mag-decide na tayo, go back to God, and then i-ano po natin yung sarili natin, mas lalo natin ilapit sa Panginoon. Kasi pag lalo tayong mas lumalapit sa Panginoon, mas matutulungan po tayo ng Panginoon, and then mas lalo tayo magiging answered prayer. And babasahin ko lang din po yung comment kanina dito. Meron po kami nakitang comment dito. Sabi po rito ni Ma'am Christy Desa, God's plan always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget, when God is silent, He is doing great the best for you. And then yung comment po ni Sir Alfonso Owera, when you come back, make a quality comeback. It is Yun. a quality chance Bihira, kilala ko yan given by God. So, yes. So, maganda po yun na Yeah, yung comment po na talagang mag-decide po tayo na talagang i-restore po natin yung relationship natin sa Panginoon. Kasi alam ko, mas nami-miss din ng Panginoon yung sweet relationship natin sa Kanya. Dahil nagkakaroon na po ng hindrance dahil doon sa may natatago tayong kasalanan. So, praise God po sa natin, church na matuturo pong ganito, sa program na ganito, na nare-remind po tayo na hindi pa huli ang lahat. So, now na. Ayan na yun, sir. Amen. Sabi po ni Ma'am Sai, now na! Parang kilala ko yun, naririnig ko yan dati. Ano? Well, napakaganda po yung sinabi po ni Ma'am Sai, totoo po yan. No? Effectual, fervent prayer availeth much. Kaya alam nyo, Team Prep, napakahalaga na tayo, maging prayerful tayo, totoo tayo sa panalangin natin. Hindi lang yung nagpe-pray ka dahil may kailangan ka na sa Diyos. Yan ang problema sa atin, no? Kapag may problema, dun lang nagpe-pray. Kapag nakaranas ng kagandahan sa buhay, sagana sa buhay, nakakaligtaan na natin yung Diyos sa buhay natin, nakakalungkot po yan. Tapos kung kailan may hinihingi sa Panginoon, may lalapitan ka, nagiging prayerful ka, tapos kapag nandyan na, parang wala na, nakakalimutan na natin yung Diyos. Alam nyo, napakaganda po niya na isang maging quality ng isang lalaki at ng isang babae, kung nais mo pumasok sa isang pong relationship o pag-aasawa, napakahalaga na maging prayerful tayo. Pero ngayon pong gabi, bago ko po ibigay yung kay Sir Roy, yung next step na sa ating pong discussion, meron lamang pong nais na ibahagi sa inyo ngayon pong gabi. Alam niyo po, napakaganda po na balikan natin yung account po ni David na kung saan isa po siya sa nagkamali siya sa Panginoon. Na kung saan pumasok siya sa isang pong relationship, nakasira siya ng isang pamilya na meron pong asawa, alam naman po natin yon, na kung saan nakakalungkot isipin na nangyari sa isa pong tao. Na ang taong pong ito ay sabi po ng Bible, si David po is after God's own heart. Pambihira yung isang tao na after God's own heart ay nagkakamali, pambihira lalo na tayo.
Ay pambihira, kaya wag nating iisipin na matagal na ako sa simbahan, kayang-kaya ko na yan. No? Alam ko na yung mga diskarte diyan sa church. Magkakamali ka, ilang taon lang makakabalik ka rin naman eh. Yan ang akala mo. No? Kapag pag tumatagal na talaga tayo simbahan at lalong-lalo na lumaki tayo simbahan, meron tayong nabibuild na pride eh. Kasi akala natin matagal na tayo at kaya na po natin yan. Pero hindi po dapat ganyan. Alisin natin yung hindi po magandang ganyang attitude. Ngayon po, napakaganda po yung account ni David eh. Kasi alam niyo po kung babasahin niyo po yung Psalms 51, alam niyo po ba ang principle na matututunan po natin diyan? Principle of recovery is number 1, confrontation and genuine repentance. Ulitin ko po, confrontation and genuine repentance. Alam niyo po sa Psalms 51, alam niyo po kung sino po yung nag-confront sa kanya na mali ang kanya pong ginawa. Wala pong iba kundi si Prophet Nathan, kung hindi ako nagkakamali, kung tama po yung pagkakaalala ko. Ibig sabihin, may isang taong nagkompronta sa kanya para sabihin na siya po ay nagkasala. Ibig sabihin, ay meron pong ginamit yung Diyos para turuan ang isang tao. Team Prep, ganyan po tayo. May mga times na may mga taong kukompronta sa atin at sasabihin na ikaw ay mali. Pero ang problema po natin, kapag kinompronta tayo na sinabi na tayo ay mali, naghahanap tayo ng ibang tao na idadamay natin at hindi tayo aamin sa ating pong pagkakamali. Check. Yan ang kadalasan na nagiging problema natin, Team Prep. No? Akala natin, dahil yung nagkompronta sa atin, hindi naman daw si pastor, baliwala yan, hindi naman si pastor yung nagano kaya okay lang yan. Di ba? Alam niyo po mga kapatid, Team Prep, dapat matuto na tayo. Kung sino man ang taong nagkukompronta sa atin, kung sinasabi kung ano po ang mali sa atin, isa lang pong ibig sabihin dyan, concern siya eh. Nais na tayo ay i-correct sa ating pong pagkakamali. Magpasalamat ka dahil hindi niya tinotolerate yung pagkakamali natin. Kapag may mga taong nagko-correct po sa atin, huwag nating aawayin, kundi pasalamatan natin. Confrontation. Kung nais natin na mako-recover tayo from that situation na isang complicated relationship, kung tayo man ay nakaranas na kinumpronta tayo ng isa pong tao magko-correct sa atin, pasalamatan natin. Maliwanag yan. Number 2, sinabi ko kanina na principle of recovery. Number 1, confrontation. Number 2 is genuine repentance. Alam niyo po, hindi tayo makakadating sa isang situation na sasabihin na tayo po ay magre-repent kung hindi natin aaminin at hindi natin marirealize na nagkamali tayo. Imposible na mag-repent ang isa pong tao kung sasabihin niya na hindi siya nagkamali. Hindi na kailangan mag-repent. Hindi mo Hindi na kailangan mag-repent. Oo. Huwag ka Pambira. na uminom ng gamot kung wala kang sakit. Yes, kung sa sir. palagay mo wala kang sakit. Ang hirap niyan. Sasabihin, alam mo na nga, nagkamali ka, pero sasabihin mo, hindi. Natural na to. Ginagawa nga to ni sister eh. Nakita ko nga si brother, ganito rin eh. Hindi naman nahuhuli. Bakit ako? Bakit ako na lang yung pinagtutulungan ninyo? Di ba? Alam niyo, nakakalungkot po yan. Kaya dapat kung nagkamali tayo, maging totoo yung ating pong repentance. Alam nyo, napakaganda yung ginawa po dito ni David. David accepted confrontation and confessed his sin. Kung alam nyo, Team Prep, ang ating itinatagong relationship, yan po ay complicated relationship. Tinatago eh. Hindi mo po pwedeng sabihin itong kalooban ng Diyos, pero tinatago mo. Hindi po pwede po yun. Di ba? Alam nyo, ito yung sinasabi ni Sir Roy kanina, ang disenyo ng Panginoon sa atin that we will live abundantly. Ma-enjoy natin yung buhay natin. Paano mo ma-enjoy yung buhay mo kapag meron kang itinatago? Yan. Di ba? Check. Tama, sir. Ay pambira, hindi mo ma-enjoy yung buhay natin. Kaya kinakailangan natin talaga team preparation, mag-confess tayo sa ating pong mga kasalanan, not necessarily sa iba pong mga tao,
kundi ang number one na mag-confess tayo sa Panginoon. Sa Panginoon pa rin at the end of the day. Kasi kung inilapit natin yan sa Panginoon, totoo pong paghingi natin ng tawad, kahit sino pong mga tao na magsasabi po sa atin, ang mahalaga, naging totoo tayo sa Panginoon, may mga tao nagkompronta sa atin, aminin natin na tayo talaga ay nagkasala. Kaya ang pinaka-the best po dyan, confrontation and genuine repentance. At pag nagawa po natin yan, it is a spiritual restoration. Yan yung sinasabi po namin kanina, that we will go back to God. Kaya napaka-imposible, Team Prep, na makakabalik tayo sa Panginoon kung hindi natin tinatanggap na tayo po ay nagkamali at may mga taong nagko-correct sa atin, hindi natin tinatanggap. Kaya ngayon pa lamang po, sana nagiging maliwanag po sa atin, kung nais natin bumalik tayo sa Diyos, tanggapin natin yung confrontation at gawin natin yung genuine repentance. Sir Roy, sir. Yun, alam mo, Brother Tony, ang dami nagko-comment, ang dami tatalakayin, ang bilis ng oras. Oo nga, no, di ko na namalayan. Ang pinag-usapan. Ang bilis. Yeah, pero alam nyo, we will wrap this up next week. So next week Yes, may sir. mga tatalakayin pa tayo sapagkat may mga ilang points pa tayo na dapat ma-explain. Dami, dami, yes, sir. Oo, oo. Isa doon is may nag-comment dito na yung compatibility. Meron? Oo, Ay, pambihira. nagpadala Maganda sa akin pag-usapan na yan, ah. Hindi siya compatible. Alam niyo, kung hindi kayo compatible, ang solution doon, gawin yung compatible kayo. Kung hindi kayo bagay, gawin yung bagay kayo. Hindi talaga kayo bagay kasi tao kayo. Oo, so next week ay magpapatuloy tayo, Brother Tony. Yes, and then sir. we will wrap up yung topic na ito by next week. Yes, sir. Pero there are still some points na nais natin ma-take up sa ating Yeah. mga taga-subaybay. In fact, ang dami nag-comment ngayong gabi Yeah. na hindi natin nabasa. Yeah. Kaya napakaganda team preparation. Kung ito po ay tinatangkilik ng iba pong mga tao, team prep, please, dapat tayong unang tumatangkilik ng programa pong makakatulong sa bawat isa po sa atin, team preparation. Alright, napakabilis ng oras. Bago tayo magpaalam, shout out po muna tayo sa mga naging viewers po natin ngayon pong gabi. Meron na ba? Nakapag-prepare? Yan, okay. Sir Rizer? Ma'am Ara. Alright. Maraming salamat po sa mga kasamahan po natin na nag-tune in po sa atin ngayong gabi. Si Ma'am Glorine Flores, Angela Kim Mendoza, Marvin Anakay, Galika Gaspar de la Cruz, Amen. Mike Conwy, sorry. Taong, Oscar Pobon Sudayon, Janriel Estrella, Girly Aguilon, Christy Deza, Trinidad Batica, Mary Jane Torion, Hello, MJ. Dave Nueva, Takrawistang Baisdak. At ganoon din po si Marvic. Wow. Wow, Ma'am Maribig, shout out sa'yo. Salamat sa panonood. James De Quinto, Kenneth Espinosa Nietes, Kenneth Parado, Ma'am Lucy Bilo, and si Ma'am Rosh Conte. Hello, At Ma'am ganun din Lucy po and sa Ma'am mga Rosh. preacher po natin, si Sir Joal Golingoy, si Sir Ronel Formanes, si Ma'am Flor Solomon, and of course, sa ating mahal na pastor, Pastor Hill, Laurena, Amen, and sa lahat Pastor po Hill, ng sir. mga kasamahan na dyan sa Sapang Dalaga. Good evening po and thank you for watching. At syempre, yung viewers natin po is umabot po tayo ng 75 Peak viewers tonight, po. Maraming 75. salamat po. Amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Team preparation. Sir Roy, sir. Alright, shout out din sa mga sumusunod. Alan the Film. Alan, my man, shout out to you. Wow, amen. Miles Melia, Miles, we're praying for you. Hang on. Maraming salamat kay Alan, nagpadala ng link sa'yo. Dwight and Mabel, Brian Pisales, si Takrawistang Bisdak, Bojong Bautista, Zar Marasigan, JD Mendoza and the officers and men of PS 177 sa Palawan, Rem Largo, John Bustillo, Evita Elise, and Dang Valencia. And of course, special shout out kay Sister Christy to the max. Amen. Sir Roy, sir, may babasahin lang po saglit si Ma'am Ara dahil nag-comment po yung ating mahal na Apo, pastor. good evening po. Ito po ang sabi ng ating mahal na pastor patungkol sa ating topic. Ang totoo po niyan mga kapatid, walang may gustong maka-recover mula sa isang complicated relationship na magagalit pag kinausap. So kaya Kapag dapat, kinonfront, opo, yan. yung confront na sinasabi. At sabi Amen. ni Ma'am Rona po, shoutout po sa lahat ng mga Baptist builders. Hello! Good evening po sa inyo and thank you for watching. Amen, amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Team preparation. Sir John, may mga pictures na ba tayo dyan?
Ma'am Sai, okay lang ba? Yes po, at ang ating mga kasama ngayon mula sa team preparation, ang unang picture ay mula sa Team Purpose, mula kanilang leader, Consi Ruben. Amen, Good evening, Sir Sir Ruben, Ruben. sir. Nasa live audience siya. At syempre, next po, ang Team Steadfast. Ayan, mula po sa grupo ni Sir Dave. Ayan, si Sir Joseph Wow. active sa comment. And next po, sa Team Patient, Sir George, ang kanilang leader. At Amen. syempre po, ang Team Fearless, si Sir Emil, na next month pa yata pupunta ulit dito. Ay. Wow, Thank you, amen. Team Prep! Marami-rami sila. Amen. Great to see you all. Team preparation. Sana marami tayong nakuha ngayong pong gabi at sineryoso natin yung ating pong mga napakinggan ngayong pong gabi. Alright, bago tayo magpaalam, Ma'am Sai, Ako na. Ma'am Sai, Sir. kayo na po. Yes, gusto ko pong batiin si Pastor Hill, si Ma'am Rona, at syempre si Pastor Eugene Quintana, si Ma'am Amen, sir. si Ma'am Tess, si Toto, at saka si Ma'am Jetris. Ayan, part ng Team Prep. Good evening po. At ulitin ko po, Baptist Builders, good evening po sa inyo lahat dyan. Sila Sir Dandan, yung mga kasama, si Sir Andy, si Sir Noel, si Sir Rudy. Amen. Ayan, good Sir evening po, Rudy, sir. sir. Ayan, so asrap po ng kanilang ginagawa Fellowship. para sa Panginoon. Fellowship. Ayan, Amen. kape-kape. At syempre gusto ko pong batiin ang aking mami na nanonood sa bahay, ang aking ate kasama, at syempre yung aking gwapong asawa. Ito, Yun. na may Pambihira, matibay na motor. oh. Ayan. Sana At yung isa ko rin. May, at sa lahat po ng Team Prep na kasama namin sa live audience, good evening, maraming salamat po. Kaway naman kayo. Yan. Ayun, yung mga gwapong Ayun. Team Prep. Ayan. At syempre po, lahat po ng PSS students, good evening po sa lahat po ng Central South family at sa lahat po ng upuan na nakikita. Salamat, service. Sa May mga tinutok po pa sa upuan. sila Ma'am May Charmaine. nakikita siya, Yun. hindi natin Ayan, nakikita. sa kabila sila Ma'am Janice. Shout out kay Sir Rumer. Ayan, Buti sila na Ma'am lang. Jessica na sa kabilang side. At syempre lahat po ng Team Prep na nag-send online, thank you po and mabuhay po kayo. See you next episode. Amen. Ma'am Ara. Muli maraming salamat at ang ganda po ng ating naging topic po sa gabing ito. At gusto ko po yung last part na binanggit po ni Sir Tony, yung about sa pag-confront po. At totoo, ako din po ay nakaranas po ng ganyan. Next week, isi-share ko po. Yon. Pero alam niyo po, Pambira, biniti ko pa yung mga viewers natin. Abangan ang alam niyo next po, episode. naging, opo, Meron pa, may pa. naranasan ko po yan na ma-confront po ng ating mahal na pastor. Okay Pero lang to papasalamat ako sa Panginoon kasi kung hindi dahil doon, wala po ako ngayon sa kalagayan ko. Dito po, ngayon, kalagayan ko ngayon. Kaya salamat Amen. po sa Panginoon Praise po God. talaga. Kaya next week po, abangan nyo. Ayun po, muli maraming salamat po sa panonood po ng ating programa. At hindi lang basta nanonood, nakikinig, at yung mga napapakinggan po ay talaga naman pong isinasa pamuhay po ng bawat isa sa atin, especially sa team preparation. Thank you po at gusto ko po muling batiin ang Team Fearless, ang Southeast Family at sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay sa ating programa. And magkita-kita po tayo sa susunod po na episode next week po sa ating programang The Preparation. Thank you po. Amen, Ma'am Ara. Sabi po ni Ma'am Rona, sila Sir Francis Epe at si Sir Andy ay kasama din po pala nila First dyan. time visitor. Sa Sapang Dalaga. Amen, Hi, Sir amen. Francis. Amen. Pasalubong kahit yung mga maaalat. Amen. Sir Roy, sir. Dagat. Again, muli sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy Inspector General's Office, Dayan, Lenlen, Kim, Presi, lahat kayo dyan, and all the others tuning in from the Philippine Navy. Big shout out to all of you. Join us next week. And of course, muli, ulitin ko ba ni Tony, special shout out kay Sister Christy Amen. to the max. Amen. Dang Valencia, shout out to you as well, Dang. Amen, amen. Great to see you all, Team Preparation, at sa lahat ng mga sumubaybay ng ating mga programa. Shoutout din po, of course, sa aking pong misis, na si Sister Dang, at sa dalawa ko pong anak na si Primo at si Antonia. In short, Ania. Yan, alright. So marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Huwag po kayo maglala. Babalik po yung ating pong programa, The Preparation, next Friday. Alright, magkita-kita tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night. Good And night God po. bless us all. Fellowshipping with one another as we're walking in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we're walking in the light. For there's nothing as sweet as fellowship,
as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart.